Tanan-tanan kita, one way or another, nag-teach kita. Ato, nag-teach ikaw, nag-teacher ka, nag-teach ka, where's paano ka no? Kung ikaw tatay, nanay, nag-teach ka man, kung manong ka, kung supervisor ka, kung manager ka, tanan kita nag-teach. And sometimes, ang struggle natin, especially when things would go wrong, like ang atong bata na pasaway, or ang atong mga estudyante, possibly instead of become better citizen, nanging bitter citizen sila, ang mga pagka, diin ako nagsala. Do ginhatag ko man ang tanan ng mga efforts ko, ginhatag ko man, but it seems na wala lang pulos ang ipagtudlo ko. Diin ako nagsala. Sino ang may sala? Doon ko sa una sa drama, sa una sa wala makita TV. Sino ang may sala? Katiban man diri sa church. Kaysa mamawag naman, nga ari ko din. Nga diri ako nagakadto kada Sunday. Ambis nga magbuot ako nung nag-aay pagkubatasan. Or ang sili, ano dira ang problema? Well, sa sining aga, sa atong pagpadayon, sa atong pagtuon diri sa 1 Timothy chapter 6, as Apostle Paul is wrapping up sa iyang sulat sa kay Timothy, naghatag siya sa some guidelines. Gani kay ini sa isa ka negative na discussion in order for us to check whether we are indeed teaching rightly or learning rightly sa aton nga kabuhi. So join me as we read together 1 Timothy chapter 6 verses 3 to 5. Ready? Begin. If anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teachings that accords with godliness, he is puffed up with conceit, understands nothing, he has an unhealthy craving for controversy and for quarrels about words, which produce envy, dissension, slander, evil suspicions, and constant friction among people who are depraved in mind and deprived of the truth, imagining that godliness is a means of gain. We pray kita na, Father, thank you, Gid, sa sining aga, na we can be here together. Kagakabay pa Ginoo nga ikaw, Gid, ang mahimaya na Gid sa among mga. We pray to you, dear Holy Spirit, that you will open our hearts and our minds so that we can truly appreciate your word. Speak through your servant. In Jesus' name, amen. Amen. Si Apostle Paul reminded Timothy that we are now ministering in the last days. And if there's one important, very, very important goal for all of us who are here in this church, nga ang goal natin, every time na amin kita sa simbahan, or nagatipon kita, or nag-fellowship kita, ano galing atong goal? Tutunugan mo maray. Ano galing atong goal? Ano ang atong goal? Okay, encouragement. Wala pulos ang imong pagkatlo diri, nga pagbuwa mo, hindi ka man na-encourage. No, na-discourage ka pa din. Kaya mo ginapar na yung goal natin. Kaya sabi ko na hindi man ako intentional. Nagtawagan ka mo, na gano'n gani, nag-family reunion ka mo gani para mag-encourage, masadyahan ka, pagpuli pa, dito pa ako ng ganitanay, or probably, probably nagpungko ka mo gani, kaya parang mag-plan sa paano sa inyong goal, sa inyong church, or sa inyong organization. Wow, dito pa
Ito parang silita na, wala ka mortal enemy. For the first time, sa church meeting pa, nakadagkakon mortal enemy. Number 1, number 2, number 3, number 4, isa sa Agustina. Isa yung Apostle Paul. Wherever, arabin na sa aton mga heart, that we will be encouraged. At the same time, obligasyon man natin to encourage. Sa ato ni I hope amoy na sa ato pa, yung kita, ay kita, isa din ako kailangan na because that's our purpose. Kasi nga, there's a church, there are people that we should also honor. Especially ang itong true widows. Na hindi na sa subong ka-support sa ilang selves, but in the past, they've been a blessing to so many, they've been supporting people. And it is an honor for the church to bless them, to support them. And of course, ang inyong leaders, especially inyong pastor na nagawali sa pulo, sige kinanglan, i-support ninyo ang iyang needs so that makatuon siya mayo, but at the same time, as important is you guard the reputation of your pastors. No? You guard the reputation of your pastor. Kaya kinahanglan, blameless siya. No? Kag pagkatapos niya, oh by the way, hindi lang kayo sa kwan, hindi lang kayo sa church, but even in your workplace, you need also to honor your boss. Kaya may nakautot sa inyo. And after that, si Apostle Paul, nagbalik siya sa problema sa reason why he wrote Timothy in the first place. Ano ba yung problema? Kasi sa Bible today, sa 1 Timothy chapter 1, verses 1 to 7, Paul, an apostle of Christ Jesus, by command of God, our Savior, and of Christ Jesus, our hope, to Timothy, my true child in the faith, grace, mercy, and peace from God the Father, and Christ Jesus our Lord. As I urge you, when I was going to Macedonia, remain at Ephesus. So kung silingon, probably si Timothy discouraged na siya. Ay possibly ang mga tao dito sa Ephesus, doon stress na siya. Please remain so that you may charge certain persons not to teach any different doctrine, nor to devote themselves to myths and endless genealogies which promote speculations, rather than the stewardship from God that is by faith. The aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Why certain persons, by swerving from this, have wandered away into vain discussion, desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertion. So sila daw kakulbaan na because may mga tao na ambis nga sa dalayo nila kasimba sa simbahan, ambis mag-anghel ng hindi demonyo. Angel from heaven, langit ka nga halin sa langit, gili kay fallen angel. So Apostle Paul said, this is my charge, I entrust to you, Timothy, my child, in accordance with the prophecies previously made about you, that by them you may wage the good warfare, holding faith and a good conscience. By rejecting this, some have made shipwreck of their faith, and among whom are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan, that they may learn not to blaspheme. Grabe no? Pinala ko nga, doon ka-stress na si Timothy because ang wrong teachings has really penetrated within the church. Pag may mga tao na, may mga leaders na probably sa una, being looked up by many people, na hindi na amo ang ilang ginagawa. Hindi na-praise sa Ginoo, kundi nag-blaspheme na sila sa ngalan sa Ginoo. And this is why, after sila,
if there's one emphasis si Apostle Paul all throughout sa iyang book, sa iyang letter is the importance of godliness. Magsalita godliness, hindi perfection. Hindi nga Diyos ka. Kundi it refers to a reverent and devout attitude toward God. Na makita din pala na sa imo kabuhi, may kahadlo ka sa Ginoo. It's characterized by a life that reflects God's holiness and commands. That it encompasses both an inner piety and outward conduct that aligns with the will of God. Na makita sa imo, hindi lang na daw Diyos noon ang imo ginahambal, kundi sa sulod mismo sa imo kabuhi, nabuhi, Diyos noon ka man. In and out, makita din na palangga mo ginoo. In and out, makita din na sa imo kabuhi, wala ka na sa ginahandog na dayawon, kundi ang Ginoo. So kung tunan natin nila ang last na portion sa 1 Timothy chapter 6, ang pag-wrap up nila. Si Apostle Paul talked about the godliness of false believers. Ako na nga ito tunan this morning. And then, godliness of true believers. And then, godliness of church leaders. And then, godliness of those who are rich. No? So, ako na nga ito ang saksid. Tutunan subong aga, kagsaksidig ng mga preachers. Okay. So, ano ang characteristic sa godliness sa false believers? Number one, false teaching. Sabi ni Apostle Paul, if anyone, bisag sino, that teaches, number one, a different doctrine. Ang magsalita doctrine, ang buot siya silingon, ang hindi ko na sa God question means instruction, especially as it applies to lifestyle application. It talks about, okay, kung hari ka muti, early, kada Sunday, makita natin dyan ang ginahambal natin confession of belief. Amo na ang core teachings ng church nga gibuhat natin sa Bible. So, sirin niya, ang imo ya core teaching, hindi amo ina contrary. So, for example, sa imo ang kaluwasan niya, hindi niya free gift pa rin sa Ginoo. Para sa imo yung kaluwasan, bangod nga damo pa sa namuligan ng tao, contrary na. No? Gahambal man kita rin nga kung Kristohanon ka ng ang imo yung kalakat para sa gugma, no? Sa Ginoo, hindi sa gugma, sa kalibutan. No? Kagkadamo makita sa pagkipag-hambal din. No? Very, very familiar naman ka mo. No? Pero, sa imo yung lain yung imo nga doktrina. No? Isili niya, tandaan mo na. No, base ang na ang problema. Number two, sila niya, the teachings don't agree with the sound words of our Lord Jesus Christ. Ang word pala nga, does not agree or agree. Ang buot silingon sini ako ini describes the action of coming near or approaching someone or something. It often implies a sense of intentionality or purpose in the approach, whether it be towards a person, a place, or God Himself. So this term is frequently used in contexts where individuals are seeking Jesus for healing, teaching, or guidance. Ang buong silingon sini ang ini, kung kinahanglan ka kaalam, kung kailangan ka comfort, ang una ginakaduan mo, ang tulong sa Ginoo. Ang ginahambal ni Jesus Christ. Hindi ka makanto dito ang magpahimala, tatay, or tanong mo, ang feng shui mo kasi sala, or ang musinger mo. Because you believe nga amoy ang words ni Jesus are sound, kung sige sound denotes being in good physical health or sound condition. This is healthy. It conveys the idea of spiritual health and integrity, emphasizing the importance
of adhering to true and wholesome teaching. Kabalo ikaw, nga kung magbasa ikaw sa pulong sa Ginoo, kabalo ikaw, nga kung ang imo tagipusoon nga guna-una puno sa prinsipyo sa pulong sa Ginoo, amuin na ang makahatag sa right perspective sa Ginoo, kag will guide you sa solusyon sa imong problema. Kaya in fact, sa 20 years ko na pagkapastor, kadamo sa mga tao nga nag-struggle unnecessarily. Damo lang din ang mapatay sa maling akala. Sabi nila, kung trust ni tatay niya. Ganit kayo nagulian na si tatay niya. May pagpati kita, pasausulo sa kagon mo lang tali gamay. Wala mo na makita pa, wala kang ginanong kita mo Actually, that time, amo lang kong pagsulat niya, kaya kasakit siya niya. Kaya mo yung interpret ko na kaya Fixin niya, go to God's Word, and you will be comforted. So kung may nagkaka-stress sa imo, wala ka man control sa iya, anong yung bala mo? Kato ka sa Bible Ano, basa ng Bible, love your enemy. Kasi vengeance is mine. Hindi. Kaysa totoo lagi, kung ibutang mo sa imo kamo ang pag-revenge, mayo lang kung maka-revenge ka. Sakto? Pero kung hindi ikaw maka-revenge, ano matabo? Yagday ka. No? Pero kung ihatag mo sa Ginoo, God will do what is appropriate. Next, teachings that does not lead to godliness. So, ang imong pandira, ang imong ginatunan, ang imong ang term sila dira, ang imong pagpati, ang gusto mong pagbuot sa imo, nagabaris ka lagi. Kaya ang word of lang accords, it often denotes a sense of direction. Or pwede ka magkasilingan in agreement with godliness. Kung ang ginapapatian ko kami na YouTube, ang ginaway ni Duterte kang ni Marcos, o ni Trump kang ni or among tuwa, ang matabo na sa imo man. Ang matabo na sa imo man natin. Ano man makapagadli sa ako. So sa niya, be careful kung ang mo imo gina-pursue. No, wala nag-end sa godliness. Kasi ang godliness is very important. That is why kung nagtanong na kung sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 and 2, you need to pray for it. So first of all, then I urge that supplication, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings, and all who are in high positions, that we may live a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. Kailangan i-pray mo, good Lord. Gabay pa mga tao nga nag-apekto sa kabuhi ko, pako-operahon mo that I will live a godly life. Ginibay magkita ni Apostle Paul na ining godliness actually caused the Lord Jesus Christ. Saying niya, indeed, great indeed, we confess, is the mystery of godliness. It was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nation, believed on in the world, taken up in glory. Saying niya, if you put these things before you, brothers, you will be a good servant of Christ Jesus, being trained in the words of faith and of the good doctrine that you have followed.
Sinabihin mo, ini-desire sa Ginoo nga maging godly ka, yung pangingmatya niya sa krus. Para magtarong ka. Tapos kasi, hindi ko. It costs. And that is why, sila ni Apostle Paul, kung hindi agad man godly, so Paul, you, sila niya, train yourself for godliness. Have nothing to do with irreverent, silly myths. Rather, train yourself for godliness. For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. So bodily exercise is profitable, pero that is only in the present life. Pero kung maging godly ka, ang ginansya duha. Dire, kag sa sunod, nakabuhi. Kasi that is why, naparehos pa siguro sa G, kailangan we need to train ourselves to godliness. Maybe it should start by saying, good morning, Nay. Good morning, Tay. Kasi kung mga bata, wala nang good morning, kinanay tatay nyo. Ano na? Oo. Pwede naman sila na, Tay, Nay, or sino ang nagplanggap sa inyo, thank you. Thank you sa inyong huli. Ay si nanay at si tatay nyo, kung sino man nagpalangga sa inyo, babaw lang itang lang naligayaan. Kiss lang ita, ang siling na, thank you, Nay, I am proud of you. Yan sa ato, wala ka maanad. Sakto? Wala ka maanad. Sugod mo lang anay sa sulat. I love you. Hindi ko type lang anay. Try. Ano pag-get? Ano pag-ikamapan? Discipline yourself. Basa, magsimba. Mag-interact sa ibang ng tao. Start. Simple. You exercise godliness. Kasi niya, dako ang ginansya. Sakto? Kung kuripot ka, dumabigong, hindi pa lang makagwa sa imong akal. Start anay ko. Hindi lang anay kwan in. Hindi lang anay kwarta. Smile lang di anay. Hindi pa lang nabayad. Kung smile ka na. Words. Kind words. Nagwapa ka. Agayan ka sa imong bayo. Basta kuwat lang. Train. Kasi rin niya po, that those are very, 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 very important. Right teaching, when rightly applied, will always result in right living. Ang mga tao, sa Apostle Paul, ang mga tao na miagi sa mapati sa wrong doctrine. Why sila gana mag-consulta sa Bible? Wala sila gana sa godliness. Kay number one, sila niya, natawa pala ang hila character meaning. Number one, kay mga tikalon sila is puffed up with conceit. Ay! Kaya ako man diyan pakaon sa inyo. Dapat ako masunod. Yun lang. Kaya ako yung pinakaalam. Nga ako, siya mga tao na wala gana sa pulong sa Ginoo. Wala gana sa gusto na kamuhi. Kag wala desire na ma-honor ang Ginoo sa ilang kamuhi. Kaysa Ginoo kaikalon sa iya. Ang word ba lang ang puff up with conceit? It describes a state of being blinded by pride or conceit. It conveys the idea of being enveloped in a cloud of self-deception, leading to an inflated sense of self-importance. Kaya mo na kung kaisa, kung wala ka nagana kay nanay mo, kay tatay mo, ako sige. Wala ikaw gana mag-respect or whatever. Kay na-cloud na ang mata mo. Nga nakita mo na lang sa imo kalimutan, ikaw ang importante. Hindi kang kinukatikalon sa iyo. Ikadwa nila, yan. Ang mga tao ay magpati sa sini.
Ang batasan nila siya. They understand nothing. Sige that he is puffed up with conceit and understands nothing. Nothing emphasizes the absence or non-existence of a person, thing, or action. Wala. Okay. Ang understands, sila niya, it conveys a sense of knowing or understanding something thoroughly. It implies a familiarity or acquaintance with a subject, often through experience or study. Doon pala sa talang naasal ka lang, pero wala ka din ng mangkan. It's just like me talking about cooking. Na bisan sa ininit, galing nakasulong pa. No? Kung silingon ang mga tao, na wala din ka-amor-amor, kasal ko mga butang, actually, wala isang nabalaan. Kay gusto lang kani ang pinsan mo. Kung gapaminsan ka lang kani isang think ka lang deeply, pakilin mo dito. Di kayo hindi kaya na, wala kayo hindi. Kasi kung kay hindi ka lang sa binabatyan ni tatay mo, no? Lala ko sa sakay ko yan, harmonia mo. Wala ka lang nabalaan. Abi mo, damo ka nabalaan. Tapos sabi pa din, he likes to argue. No, he has an unhealthy craving for controversy. Ang word na unhealthy describes a state of physical illness or disease. May balatian siya na mahilig magsagad ka. Debate refers to act of seeking or inquiring, often in the context of debate or dispute. Ang buta, nga namihan, hindi na siya magsagad ka, argue. Magpupun sila nga duwa, makawag ka lang 1 to 5, away na dayon. Ang buta, may mga tao, hindi na. Masan din siya makadto, maging bahagis, hindi na siya. Kaya mo na muna pag-asal mo. Abingin mo namin na kayo debater of the year, hindi. Badatian na. Kasi nga, kaya may isang istorya mo. Nagkang ba ng asawa mo nga kainit sa aircon? Ano po po si Limon? Mabakal na natak ko nga sa lakyan? Kabalo ako daw, ano nga ako ang gastos mo sa lakyan? Mayo mo ikaw nagtatrabaho, mayo mo rin ako, ikaw ba yung brow dito? Ano ba yung asawa mo nga? Kainit sa aircon, may kilala ko po, puro na rato man lang ito, makahayo ba? Ay, grabe na yun ang imong argument, no? From specific to general, by general to specific. Ano na gani, inductive to deductive. Ano na, argument. Sila niya hindi lang puffed up with conceit and understands nothing. He has an unhealthy craving for controversies. Marami pag ang langit. Sila niya, he's very particular with trivial things. Ang sila niya, ang hambal niya is, and for quarrels about words. Sala lang gid na pronunciation, nagpailuhan na ilang gid ang he and she. Hindi mo kabati. Nakapag-medical na siya. 3 hours ang layover ako sa airport. Ang he and she, hindi siya kabalumang. Wala bang kasunod sa newspaper? Nagwahay ko man ako sino na si she. Nagtanang-tanang na lang, mga termino, inautasan. Ang gamay-gamay. Siguro tamo ikulo sa arpan sa inyong balay, o ang upload-depend kay ang gagit magugtas. Words. Na pwede mo man lang pala mag-ichindi.
amo na ang budlay. Kaya bilang adlaw, wala na sa upod sa imo. Kaya kada tulog sa imo, nga pangita ang diferensya. Kaya mo niyo ito. Sige ate, anong resulta, anong outcome? Anong outcome sa mga tao mo, anong ni karakter mo, anong ni ginapatihan mo, anong ni ginatudlo mo. Kasi rin nga nag-produce ka, number 1, envy, isa. Kasi rin ka, produce envy refers to resentful awareness of another's advantages or possession. Often accompanied by a desire to possess the same. Ikay katikanon sa imo. Gusto ka nga mag-cover me, hindi ginangan, arak agit sa babaw. Ginangan, ikaw ginamay pinakanaming auto. Ikaw ginamay pinakanaming na phone. May isa ka ikaw pinakanaming na balay. Ikaw bang nga. Kaya napalibutan ikaw sa clouds, no? Sa clouds of self-entitlement. Isilin niya, it is considered a destructive and sinful attitude that can lead to further wrongdoing. This is used to describe a negative emotion that contrasts with virtues of love and content. Isahan. 999, ako lang ang buwan. Ako lang ang classmate, may iPhone 42 na. Ako na yan, kulang yung iPhone mo, no? Tingaw! Naku na, may bigyan ko mag-istorya sa iya mo lang, sa cry, ang iyang accent. Don't want to British. Totoo mo nagyapon. Go to the market mo nagyapon. Mo na i-check. Naku. Wala mo nagiging nga magbatay at nagiyan ka sa Pilipinas. Kita yan natin, bisan isa kong sitira ka, lutang, wala yung kita. Subo pala kita kadawa-dawa. Produce envy. Ang pagkatapos, ano gana? Dissensions. Anong gusto ng dissensions? Sila niya, refers to state of conflict, disagreement, or rivalry. It is often used in the New Testament to describe interpersonal conflicts and divisions within communities, particularly within the context of the early church. Kung hindi ka magpati sa ginatudlo sa Bible, sa doktrina, at wala ka ng pursue godliness, ang start sa Bible, dahil masugod ang cliques, ang barkada. Subong tipo-tipo na wala pag-ikwan sa ulihi, kung may sakon ka mo. Part 1, dugay-dugay, federasyon na kamunada. May kwan na kamunada, may club. Tapos, bakit kayo may club na kamo, abi ninyo kamo bida, hindi ba kamo kabida, kung wala sa kontrabida, may kontrahon, hindi ka muna yung mga tao na. Para kumpleto ang eksena. Isiling nga mo ninyo. Wala sa panahon na mo, galing kay amo na yung pagpapi kung resulta na makita na dayon ang division. Kapag katapos, ari na sol, no? Siling niya slander. Kapag ako ng slander, kung silingon, amo yung word of blasphemy. Primarily refers to speech that is irreverent or disrespectful toward God, His nature or His works. It can also extend to slanderous or injurious speech against individuals. Bangod na you're so full of yourself, grabe ka pahambalon, nga wala ka ga-care kung gaka-hurt ang balatyagon, sang imo nanay kang tatay or gaka-hurt ang balatyagon sa ibang na tao, basta mahambal ko kung ano hambal ko. May isa kang utangan na huya dito sa ako pang tubig. Kaya na-delay ang ako na labos. Isa ko na, kaya gusto ko magpastor, hindi gusto kong tatay ko. Dito ko sa UP,
One time ko na-delay. Uya-uya ko, yung sulatan ko, sa tatay ko. May ako nagambal na dear pa, akorde pa, papatong lagi sulatan ko. Naginambal ko yung madala mo, kunin ako sa pabutuman. Lain-lain. Ngayon lang tayo numalhan na, ulihin na. Wala na ko mo, pastor na ko. Pero din kung kaisa, wala. Nakalain mo lang na. Kung kaisa ang self-entitlement. Pero na. Kasi dapat pinag-usulan kita ng hambal. Kaya wala na kinakatundong kasi tatay mo bala, kung mga budlay man na ako. Si tatay mo bala, ako man eh. Kasi nanay mo man muna. May feelings man na sila bala. May, ano na sila bala ng kinakuan. Kinatreat ko. Ano na sila ng ginaangga-anggaan mo kaisa. Or dito man. May ba natao mo? Ito? Kaya na mapatihan ito. Pero kung ginapursumo lang ng godliness, that can never happen. And last, evil suspicions. Evil suspicions. An evil suspicion describe that which is morally wicked, ethically evil, morally wicked, malicious, often refers to actions, thoughts, or individuals that are contrary to God's nature and commands. Ang suspicion refers to an underlying thought, often implying a deeper or hidden meaning behind that is apparent. Ang tao, mayuhong sa imo, ang sa likod, ngayong-yuhong ka na, mangutang ka. Iyan lang, wala na sa maayo nga imuon ang tao, kami suspitso pag-iperni. Hindi pala ang love, ano galit, bears all things, believes all things. Kaya, magsalita nga lang ng mga person, gahatag with permit benefit of the doubt. Isa na hurt niya pa kasi na, gahatag niya po benefit of the doubt, nga amo niya. Ang batasan sa amo niya, hindi. Tanan nga suspitso. Wala na din sa ihambal o imuon sa iya, nga wala sa interpretasyon nga maayo. Hindi na mo. Of which, ang resulta, constant friction. Ang constant friction siya refers to a form of discussion or arguments, often implying prolonged or contentious debate. Halin pa sa grade 2 ang mga maisay niyo. Hasta ang pinsabi mo nagbalik sa grade 2, maisay mga makyakon. That is sad. Okay, so Tingnan mo na wrong ang inyong mindset. Depraved ang inyong mind. Kasi ka depraved, corrupt ang inyong mind. The spoiling of something that once pure. Kag sila niya deprived of the truth ang inyong mind. Wala kit sa kapaturan. Permi ka duda. Permi ka wala lang isang eksakto sa imo. Ikaw lang ang eksakto. Okay. Amunin pala? Amunin lang yung matabong sa inyo? Naminami ko amon sa disco. Nami ko sa job mo, naman, grabe pa isay naman mo. In fact, daw may parang mo gani, kaya dirakon mo naman siya. Kaya ang great sa amo sini, amo sa to. Tinagkato kaya hindi para magtuon sa Sunday school. Ay gusto mo nila perdiyon itong Sunday school teacher mo. Masiling na ayaw na. Grabe, alam ako, masimbalan ako, aga ako sa tubagi ko ni Pastor. Pipantayan ko ang mga Greek yan na, hindi ko amo mo. Natawag ko ng iyang mechanical layout. Totoo ang iyang mga terms to. Natawag ko dito, alam mo kay John Arthur, hindi ko amo eh. Before June, in-check ko eh.
Kaya imo ang mind will always struggle. Amo na mga utol, siguro this is just a reminder. Kung may mga hurts ka mo sa iyong pag-uwi, let it go. Because you will never appreciate life if you will continue to hold on those negatives sa iyong pag-uwi. Balik ikaw sa gusto mapagtulong sa pulong sa iyo. That's the only way for you to be happy in this world. Kaya mientras tanto, hindi mo pagsundo na ginagawa sa Ginoo, mas struggle to be perfect. Feeling mo perfect ka lang digado. Nga amoy ni tanan. Kasi yung Apostle Paul na mo, false ang ilang motivation sa ilang natin. Sila niya, and constant friction among people who are depraved in mind and deprived of the truth, imagining that godliness is a means of gain. Pag word ka mga baka-imagining, it's to express a belief or assumption based on customs, traditions, or common opinion. It often conveys the idea of thinking or supposing something to be true. Kaya para sa akon ini. Ang pagpakabuot lang po because may gusto ko na pukaakon. Ang word na lang na gain refers to the concept of profit, particularly in a material or financial sense. It is used to describe the pursuit of wealth or the benefits of what one might seek to obtain, often with a cautionary tone regarding the potential moral and spiritual pitfalls associated with such pursuits. Kasi baka lang kay may pakayuong ka kay nanay mo, may tatay mo. Ari ka lang rin kay, gusto ka mga pa-impress. Ari ka lang rin kay dugay-dugay mga muyo ka, kay may pakayuong ka mga $2 billion sa mo. Ikaw ka namin man nga nagsusimba ako, anay, ikaw mo. So, tanan-tanan mga motives, dahil sa kalibutan, sa imong pag-alaga, pagbasa Bible, it's not really that because you want to honor God. Ang imong pagpakabuhat, ang imong magsimba because at the end of the day, you want to be the king in this world. Amo na, nga may choice ka. So, doon ko lang Ginoo ini, pero sa siniya, hindi na ko yan. Isang kapalo ka po nga, hindi gusto sa Ginoo. Hindi na ko niya. Why? Kaya kinaing ko man niya ang akong gain rather than the Lord's faith. Kaya mo na sabihin ni Timothy, Paul kay Timothy, the time is coming when people will not endure sound teaching. But having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into myth. Hindi na sila yakapamati sa wali nga amuni. Gusto nila yakapamati, ang Ginoo, labing, pag gusto ka mo, balik na ka mo sa Ginoo, katatawaron ka mo, tituan ka na. Pero, ang motivation ko hindi ka matayaw ang Ginoo sa iyang pagka-forgiving. Ang motivation ko na amuni nga makapaggusto nga pakasala. Kag mo just go back to the Lord. Take mga nanay kag tatay, mga manong, mga manang, mga tito kag mga tita. Ano ang resulta sa inyong mga laygay pagtudlo sa mga tao nga ginag-minister mo? Kaya kung nagwa pag na nagtikalon sila or naglaing sila, maybe ang aton mga motivation, ang aton na example, ang aton giling mo, is not what the Lord is really telling us to teach and share. Okay, check natin. Are you teaching different doctrine? Kamu ang mag-asawa, ano makita sa bata ninyo? Do you study God's Word together? Inasik yung Ginoo, ka-pray ka mo. Kita mo mga ginikanan, pursue na godliness.
Kung gusto lang nato ng mga bata nato mag-godly, kita yan, hindi. Basta kita mo ng magigikanan ng pan, ha? Tikanon, hindi kita kabalo mag-sorry, hindi ba kita mag-umuni? Sabi natin, alam-alam kita. Kasi kita mag-argue. Sa mga witi-witi ng mga butang. Outcome, muna isa ay, wala kang mumugnuanay. Okay lang ang ma-hurt, balatyagon. May himuon sa imo, kadamo ka sa suspicions. Kag dugay na ka mo, wala mumugnuanay. Kaya muna, ang imo paginsar na ang negative na kayo. Kaya motivation nimo, muna ang imo motivation, mapakatuot lang ako because I have something to gain. So, balik. Teach doctrine, wrong doctrine. Don't go to God's word. Do not pursue godliness, proud, understanding nothing, likes to argue, trivial things, outcome, envy, dissension, slander, evil suspicion, constant friction, wrong mindset, wrong motivation. Mga dumdumon natin ini. Godliness for worldly gain is godlessness. Tanan-tanan na ako, ginambag na, concern na ako, gaban ako, kung wala ina na nagdi, wala ina na nag-point, na together, ma-appreciate yung Ginoo, kadukan yung Ginoo, worship mo ang Ginoo. Kalangin mo ginahambal, kalangaran ka sa sulod, hindi palibos. That is godlessness. Ano pa na sa Matthew chapter 7, verses 15 to 20, nagkapal si Jesus, beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes, or figs from thistles? A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, you will recognize them by their fruits. Hindi kaya kung ano ang membership mo sa simbahan. Hindi kaya kung kilapag 22,000 mo na nabasa ang Bible or whatever. Ano ikaw na klaseng tao mo? Ano ang nagagawa nila sa kabuli? Amo na kay Silimit Jesus. Oo, hambal ka, amuni ang muto. Pero kamusta ang batasan? Kamusta ka? By the fruit, you will be. Why? Because godliness for worldly gain is godlessness. Kung ang imo, ginapag-imo dali para lang dali sa kalibutan. Wala ka nila panundong sa sunod. That might be noble, that might be good, or that is still godlessness. Because at the end of the day, sila ni Apostle Paul, whether therefore you eat or drink, or whatever you do, nagani, do all to the glory of God. Pag-imagine na lang ba na? No? Imagine na lang ba na kung ang tanan-tanan na ginapag-imo na ako para naging sa Ginoo, hindi naging mag-hurt. Sakto? Kaya kung hindi ka man mapasalamatan, hindi ka man ma-appreciate, anyway, wala ko na inubra para sa iyo. Inubra ko man na yan para sa iyo. Sakto? Pero hindi man na yan magpuan. Hindi man na yan in-invest ko din sa tuta para mo na dito sa langit. Nantawag na lang kung ako dito sa langit. Because godliness for worldly gain is godlessness. Pero godliness for eternal gain is not only profitable in the next life, but in our very life here on earth. Amen? Amen. Let us pray. Father, patawaran kami because many times ang among mga pagpapit kabaluwi kami ng kontrari, kanya imong kontrari sa doktrina, ginbilin mo, sa kulong sa Ginoo, ihamba ni Jesus. Kag wala man nag-promote for us to become godly. So Father, patawaran kami. We don't want nga mga manifestations of pride,
ang mga dissensions, ang kabudlay sa among kay Chinibun, hindi ginawa makita na. Because, isunod niya na. Your Holy Spirit, help us. Kaya ikaw na hindi maka-enable sa amin. Because personally, kami, mga dalok sa amin. So Lord, please, tabang. Because apart from you, we are nothing. In Jesus' name, Amen.